Sir Chair, magkaiba po yung personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po po. personal Pero, knowledge yun. Alright. So, we're Not lawyers here, so we have to make that, I diba? am not a lawyer, Yeah. Mr. Chair, Yeah, pero ang but sinasabi this is a ko legal po, matter, so we have to be hindi lang clear po about ito it. legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi ni na Miss Ako. Yes, but Lalo Senator kay- Risa, if Mr. I Alan, go if I here may and just go- say na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, mag-react ka eh. Ang hilig nyo maglaglag ng kasama, Mr. pwedeng Chair. chismis or No, hearsay ang gagawin natin dito. Doon ako No, I'll go there if you No, allow me Chair. after Mr. Hernandez. Babalikan ko sila. Na-interrupt kasi yung trend ng pagtatanong ko sa kanila. I am Hindi sorry ko kayo about that. interrupt eh. But 1 minute suspension. Senator Alan, ako po'y manunulat din at broadcast at the same time. Excuse me, sir. Excuse me. Bago kayo gumawa ng expose, dapat tinatawagan nyo muna para doon sa pagsusulat nyo, nakabalas na. At doon, bahala na yung readers kung sinong paniniwalaan. Yusek Olalia, magkaibigan tayo ha. Ilan doon ay chismis lang na napakinggan mo lang. Hindi alam ni Yusek na wala silang senior official doon. Kaya nagkaganito. Kaya sila lumabas dahil nakita nila si Conjan Cato na nandun sa usapang OFW, so nakipag-contact sa amin yung mga nabiktima, and that's how we started it. And then we tried to call Conjan Cato para sagutin nga ito at i-endorse yung mga complaint. Ayaw niya magsalita. So that's the story, Your Honor. No, that's your story. That's the real story, Your Honor. No, that's one side of the story. No, That's Your Honor, story. that's the real story. You know, kahit magpalakasan tayo ng buwan dito. Warn you, you don't have the right to raise your voice in this hearing. You don't have the right. Wala kayong karapatan na magtaas ng boses dito. Ang pwede magtaas ng boses siguro yung nagtatanong sa inyo, pero kayo hindi pwede. I was just for kung ano tama. Okay. Kasi magkakaibigan tayo. Yes. Mas kaibigan ko kayo kaysa kay former speaker. Gusto ko lang, kung may pinirmahan gentleman's agreement, let us be gentlemen. At least ngayon may prinsipyo ka na. Because ang target is our national treasures, the OFW. Hirap na sila, tapos ganito pa nangyayari. And just for a background, Mr. Chair, marami kasing bansa, pag nawalan ng trabaho yung OFW, they have to go home. Dito na sila kailangan mag-apply. So nung wala pang Department of Migrant Workers, the DFA was working hard with the host countries na pwede bang may palugid kayong time pag nandyan yung mga OFW para hindi na nila kailangang umuwi. Makahanap sila ng trabaho. Ang problema, dun ngayon pumasok yung scam. So may mga bansa na maluwag sila sa Pilipino na hindi pinapauwi right away, may mga nag-iimbento that they can, for money, get them jobs. Okay. Second, I'm very much concerned how both the Department of Foreign Affairs and Migrant Workers has handled this. You're putting all the onus on Conjen Cato when as early as August, alam nyo na lahat na meron to. And my questions will prove my point. Last 2 points, Mr. Chair. I'm also concerned whether this was a demolition job by some people in Tribune or whether this was a legitimate press freedom issue of bringing out this issue. If it was a demolition job, I will ask you questions, Ms. Fernandez, don't worry. If it was a demolition job, a PR job, bakit kayo sa DFA at migrant workers, di kayo nagsasalita para sa empleyado nyo? O, ngayon, kung hindi naman to demolition job, bakit nyo hindi dinidisiplina ang inyong sariling worker? Diba? Dalawa lang naman yun eh. So what's my main point? Tiwala sa gobyerno. Nawawalan yung OFW ng tiwala sa gobyerno dahil sa nangyayaring ganito eh. Dapat August solved na to eh. Kung nagpanik kayo sa DMW at DFA na may ganitong scam at tumulong kayo, tapos na to. Kung may ginawang masama si Conjen Cato, dapat tinanggal nyo na. Or sa sunod-sunod na banat ng Tribune, nilabas nyo yung investigasyon nyo. May investigasyon naman kayo eh. Yes or no, Yusek De Vega? You have an investigation, di ba? Yes or no lang? Yes or Your no? Honor, Go ahead. I was there for actually it wasn't an investigation, more than a fact-finding. Oh yes. I So you had the wasn't fact finding, I yes or wasn't no? Yes. Oh, and was Yusek Elmer Cato cleared? Yes or no? Sir, I was not there to accuse him of anything. No, I'm I not didn't talking accuse about you. I'm talking about DFA. I have limited time, Yusek. So I just want a straight answer. Was he cleared or is he guilty? There is no evidence that he made money out of this thing or Okay. anything. It seems that
Well, Did he drop the ball in the investigation or was he on it? Ganito po nangyari po, if I may. No. Straight lang naman to eh. Kumbaga sa ruling, you can submit it later. Gusto ko lang yung dulo ng ruling. So, there's no evidence that he got any money. Yung mga sinabi niya dito kay Senator Tulfo, na as early as August, humingi ng abogado, etc. Totoo yun? Hindi. Yes. Okay, so let me stop there. Pero wala kayong, sumagot ba kayo sa Tribune? Kinall out niyo ba yung Tribune na sinisira nila ang DFA? Hindi lang naman si Elmer ang ano eh. When I was secretary, inuutusan ko si Elmer. Elmer, pag may bumanat sa ambassador ko or sa congen ko, sagutin nyo kung tama sila. Kasi don't let it fester. Di ba? Nabubuo yung public opinion ng tao eh. So let me now go to my question. When I was secretary, we increased the legal assistant fund from 100 to 250 million pesos. And we totally changed the guidelines. Dati, kailangan may kaso na yung OFW bago mo pwede bigyan ng abogado. Under the new guidelines, when I was secretary, so old na yon dahil 2018 pa yon, nangungonsulta pa lang pwede na, di ba? And during that time, the ambassador was authorized to go ahead and get it. It was a simple text message to Yusek Sara, tapos go na. So let me ask, bakit August 30 ang request? Bakit inapprove nyo ng bakit November pa nagka-abogado? And this is, let me, preliminary question to that. Trabaho ba ng DMW ngayon yan o trabaho ng DFA? Yung magbigay ng abogado. Kaninong trabaho yon? Go ahead, answer, Mr. Yusek De Vega. Yes, sir. Technically, dahil OFW sila, dapat sa DMW. Okay, But DMW, bakit hindi nyo binigyan ng abogado? Ni-requestan kayo ang aga-aga pa, August 30. Your Honor, meron po. Meron po kaming hinire na abogado sa Italy at meron na po silang abogado. What date, sir? The very first time we came to know of the incident, a fact-finding team was sent there and the fact-finding members hired a lawyer immediately. Your When, sir? When? Online, Mr. Chairman. So, Dr. Lalia, because I have limited time, I want to get to the bottom of this. The Chairman and Sen. Risa are just being gracious to me. Give me the dates. Kailan nyo nalaman na may scam at kailan kayo nakahire ng abogado? Your Honor, the team went there in second week of October. And then, August pa lang sinabi na eh. Di ba may tao naman kayo doon? yes, Your Honor. Conjen Cato, ilan ang Pilipino sa Milan? About more than 100,000, Ilan ang Pilipino sa Italy? about 167,000. So, isa sa pinakamalaki sa Europe? Opo. Okay, Yusek Olalia, magkaibigan tayo ha, but let me be forefront dito sa hearing na to ha. Meron ba kayong senior official doon sa Italy? May labor attaché kayo nung August last year? Yes, Your Honor. Meron po. Wala. July na siya umuwi. Mr. Chairman, please note, hindi alam ni Yusek na wala silang senior official doon. Kaya nagkaganito, kasi trabaho niya yan eh. At isa sa pinakamalaki ang Pilipino sa Italy. Hindi alam ng ating mga kababayan, hindi trabaho ng congen yung issue na to. So, Miss Apple, trabaho to ng DMW. Ang problema, pag nagmamarites, kailangan mag-research. Di ba? Chat group. So let me stop at you first and go to Miss Apple. Miss Apple, alin sa mga sinasabi mo sa Tribune ay personal knowledge mo at ilan doon ay chismis lang na napakinggan mo lang? Yung tungkol lang po kay Crisel Respicio. Ang ano yon? Yun lang ang... Yun lang po yung sinabi ko sa Daily Tribune. Yung iba naman po sumbong na po ng... Kaya nga, so chismis. Sumbong po. Ano kaibahan ng sumbong at saka chismis? Sumbong nangyari po talaga sa kanila. So paano alam mo na tunay na nangyari? Hindi lang po isa ang nagsabi. So 400 ang nabiktima dito lang na to. Ilan ang estimate na nabiktima sa buong Milan ng mga patronato? Sabihin mong 1,200. Kaya ba ng congen harapin ang 1,200 na tao? Oh, so bakit kayo nagko-complain na hindi naharap personally? So hindi na... Di ba? Your Honor, hindi... Ang mga senador ba, hinaharap ba namin kayo lahat personally? Gusto namin. But there are 110 million Filipinos. So yun nga ang sinasabi kapag ka-chismis kasi. Di ba?
So kung grupo-grupo yon, haharapin ng Congen yung leader ng mga grupo. Iba yung hindi inaasikaso, iba yung hindi hiniharap. Yung Secretary ba ng Justice, hinaharap ba niya lahat ng complainant? Oh, 'di ba? So, ano yung totoong sinabi niyo sa Tribune at ano hindi? So, sinabi niyo ba sa Tribune na kumikita si So, may I ask Mr. Hernandez, sino Mr. Chair, sinasabi niyo na The condolence of Senator Alan. Mr. Chair. Senator Rizzo. If I just may, gusto kong mas pahalagahan yung sinasabi ni Miss Apple sa atin mula nung nakaraang hearing na maaring hindi lahat ay personal knowledge na sinabi naman niya, may mga sinabi sila na reklamo sa kanila at nirelay lamang nila. Pero ito po ay yung marami din ay masasabi nating personal knowledge niya, karanasan niya sa either sa sarili niya or sa mga kababayan sa Milan na nagkwento sa kanya. So, ito po Mr. may Chair, magkaiba po yung personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po, po personal pero- knowledge yun. Alright. So, I'm not we're lawyers here, so we discussing- have to make that I am diba? not a lawyer, Mr. Chair, Yeah, pero ang but sinasabi this is a ko legal po, matter, so we have to be hindi clear lang po about ito it. legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi niya na Miss Apple. Yes, but mula Senator nung- Risa, if Senator I Alan, go if I here may and just say, and say na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, magre-react ka eh. Mr. Chair, Career to ng mga taga-DFA, hindi Mr. pwedeng Chair, chismis or no, hearsay ang gagawin natin dito. Doon ako No, I'll go there if you So, allow me Chair, after Mr. Hernandez. hindi- Babalikan ko sila. Na-interrupt kasi yung trend ng pagtatanong ko sa kanila. I am Hindi sorry ko kayo about interrupt that. eh. But, 1 minute suspension? May I, Mr. 1 minute Chair, suspension muna. May I just complete para kay Miss Apple? May I just complete? Halaga at respeto yung sinasabi ng resource person natin na hindi lamang chismis. So that was the main point of my interjection. Thank I'm you, sorry Mr. for that, Chair. Madam Chair. I'm zealous you, about PFA Sen. and DMC. Alan. I'm sorry for that. Miss Apple, hindi ko po... Senator Alan Peter, kasi ganito rin sa akin din bilang isang media practitioner at meron akong programa Wanted sa radyo. Tama ka, meron yung tinatawag na personal knowledge. Meron naman din yung lumalapit sa akin para magsumbong. I don't have personal knowledge of their experience kasi wala naman ako doon. Pero I took their word for it because pumunta sila sa akin, nagsasabi na sila ay nasaktan ni so-and-so at nagpapakita ng mga dokumento. So yun ay valid sa akin. Ang kaibahan, Mr. Chair, ikaw, tatawagan mo yung opisyal, tatanungin mo siya. So, kung alam mo, nagsumbong ako sa iyo, Sir Tulfo, mukhang kumikita na si El Mercato, hindi niya inuupuan. Tatawagan niyo po siya. Kung mukhang guilty, didiinan niyo po siya. Pag hindi, hindi. Correct. Eto po, meron na writings of a hatchet job, which by the way, Mr. Chair, that's what I want to go to. But I will tell Miss Apple nga na hindi ko minamaliit yung experience OFW malasakit mo. I'm just putting it together with what happened sa Tribune. If you give me lang a few questions, Mr. Chair, I'll prove my point, no? Pero hindi ko minamaliit yung inyong, in fact, I thank you for coming forward kasi nakakatulong to sa mga taga-Milan. I thank you for having time for a chat group. Sinasabi ko lang, kung 5 na nabasa mo ay totoo, pagka yung 1 o 2 hindi mo sure at sinabi mo sa dyaryo, naapektuhan yung buong testimony mo. So kung may magsumbong kay Chairman Tulfo, inaapi yung 300 OFW at mukhang totoo yun, isumbong mo. Sinabi, Mr. Chairman, kinunan ng tigpa 500 yung mga OFW. Totoo yun, sumbong mo. Pero sinabi, Mr. Chairman, yung DFA Secretary, inupuan. Yung migrant workers, inupuan. Si ganito, inupuan. Tapos pag tinanong ka, paano mo alam inupuan? Sinabi lang po nila. Pero sinabi naman po nung iba, hinarap sila. Nadadamage yung testimony mo eh. Diba? So, but let me go to Mr. Hernandez. No? Mr. Hernandez, so when you made those articles about Mr. Cato, no, sinong kino-quote mo sa mga natin dito ngayon? There were several po na Those present now. from those present, Enrico, Vanessa, Ang kinote mo sa kanila, Jeffrey. which specific ang kinote mo sa kanila? Na kumikita na siya, inuupuan niya, or what? Walang kumikita. Yung inuupuan quote doon sa yung Alpha 400 na yung story, yung Recall Cato, meron doon Yeah. So you came out with a series of articles yes po. basically condemning na Congen Cato.
No, I was not condemning Conjen Cato. So when you say alisin na siya dahil revamp, when you say na mukhang guilty, kasama na and everything ganun, that's not condemning. It was quoted, sir, dito sa sa articles. Sa Alpha Hindi naman 400. tayo pinanganak kahapon eh. Kahit naman mag-quote ka nung iba eh. Kung 10 ang pwede ko i-quote dito at yung kinote kong isa, dapat mag-resign na si Mr. Fernandez dahil hatchet job ang Tribune. And then I published that. 'Di ba? I cannot now say that hindi tira 'yon, hindi ano 'yon. 'Di ba? Yung it's how you latag the news, paano nyo i-angle yung news. So let me clarify ha, Ms. Fernandez. Who broke the news? Kayo or si Yusek? Kasi si Conjen, iba yung nasa transcript eh. Sa transcript, you interviewed him sa earthquake lang and then found out about the scam later on. Correct. Sa kanya, ang sinabi niya na sa interview, siya ang naglabas ng scam. In-interview namin siya noong September 7 para pag-usapan yung tungkol sa earthquake. If you will allow it, Your Honor, meron kami dalang video dito para maipakita sana yung interview ni Conjen Cato where he also broke there. Tinanong kasi yung tungkol, may sinabi siyang 400. Ang No, that's all I have to know. Yeah. So, siya ang nag-break, hindi kayo. precisely kaya finalo up namin, Your Honor. Yeah, but Yes. hindi yun yung una yung testimony eh. Yung una yung testimony, yung una mong interview sa kanya tungkol lang sa earthquake. Let me finish please. Go ahead. Nung nilabas nyo na yung tungkol sa scam sa Milan, hindi nyo na siya mahuli. That's hindi, correct. But that's not what happened. What happened was, in your first interview, siya ang naglabas na meron and then off the air, sinabi niya sa iyo, ma'am, pasensya na ha, hindi ko mabibigay yung details kasi under investigation to. Hindi ba yun ang nangyari talaga? Your Honor, if you will allow me, we have these subpoenas, the documents. I don't need that eh, because you already admitted eh. Ang tanong ko lang naman is, in your first interview, did he already bring up the scam or not? You already said he brought it up. He did, but I did not interview him. It's Alan and Mr. John Yes. Dodson. Yes. So he was the one who broke He it. brought it, yes. He Yes. brought it out. That's why they came out. Okay. Kaya sila lumabas. Dahil nakita nila si Conjen Cato na nandun sa usapang OFW, so nakipag-contact sa amin yung mga nabiktima, and that's how we started it. And then we tried to call Conjen Cato para sagutin nga ito at i-endorse yung mga complaint. Ayaw niya magsalita. So that's the story, Your Okay, Honor. no, that's your story. That's the No, real that- story, Your No, Honor. that's one side of the story. No, That's Your your Honor, story. that's the real story. You know, kahit magpalakasan tayo ng boto dito, it will be No, the... I warn you, you don't have the right to raise your voice in this hearing. You don't have the right. Apologies, Your Honor. You're used to Sure. that kasi. Kayo ni... Can Mr. Fernandez also No, take the seat? Mga resource person, wala kayong karapatan na magtaas ng boses dito. Okay? Ang pwede magtaas ng boses siguro yung nagtatanong sa inyo, pero kayo hindi pwede. Okay? Mr. Chairman, I will also moderate my voice so that I will be respectful. That's why I premise my question, my concern. If this was a PR demolition job, then dapat nag-react ang DFA. If this was a legitimate, dapat siya kinasuhan. And I already asked, they cleared him. So may I ask that Mr. Willie Fernandez, who was also invited, also take the seat, and if he has already taken the oath, Mr. Chair, may questions din lang ako. Ay, ma'am, pwedeng sabay na lang po. Sige, Comsec, nag-oath na ba? Si Mr. Tapos na, Senator Yeah. Alan. So let's clear the facts, ha? So, in-interview niyo si Mr. Cato at kaibigan niyo siya, correct? That's true, Oo. Your Honor. Mr. Fernandez, would you like to... Happy Valentine's? Valentine, Your Honor. Yeah. So, kaibigan niyo rin po si Mr. Elmer Cato? Yes, sir. Okay. So, nung in-interview nyo, everything was well. Siya po ang nag-reveal na meron scam. Tama ho yan. Tama. Okay. Teka muna po, hindi po ako nag-interview. Yes po. Tribune po. Yung Yung program po ng Tribune. programa. Okay. So, going back to Mr. Hernandez and the writers who wrote and nag-banner about him. Sa isang tao na uupuan niya yung scam, before nyo in-interview, humingi na siya ng abogado. Nung interview nyo, siya nagsabi sa inyo na may scam eh. Sumukha ba yung isang tao na inuupuan yung kaso? Your Honor, Opo.
pinupuri ko nga po siya. Sabi ko po sa kanila, kung sinabi sa akin, ang galing ni Elmer Cato, kaibigan ko yan. Yes. Ngayon po, nung subsequent, nakita ko kasi ng mga so-called victims, no? With quotation mark. Yung interview kay Conjan Cato, naglabasan po sila. Kasi si Conjan Cato, mahal ko yan. In the same manner that, you know, magkakasama tayo eh. You see? I really miss the good days, Your Honor. Di ba? Naglabasan po yung mga tao. Anong gagawin po namin? Yeah. Sige, let's sir. No, At let's isang go araw through po- that. Let's go through that, Oh. Mr. Fernandez. So, okay yun. So, because of what he said, naglabasan. Opo. So, dahil you're a legitimate news organization, you have to interview them. Yes, Diba? sir. Okay. Now, when you interview them, hindi ba dapat, kung may allegation sila against Mr. Cato, i-interviewin nyo naman siya? Yes, sir. Okay. Ginawa po yan, sir. No. I'll ask muna the question, sir. Ha? So, dapat in-interview siya. Di ba? Okay. Pero hindi ba nauna yung banner painting him as in the pockets of bago niya hiningan siya ng comment? I don't think so, sir. So, Because nung hindi po siya makontak si Elmer Cato, sino yung unang banner? di ba unang- Sino sumulat nun? Sumusulat po si Alan at Oh, saka Alan, at saka si- Kailan mo siya hiningan ng comment? Sorry, Mr. Chairman, I just want to shortcut to get to the bottom of it. Just to prove either of the two. To prove that this was a legitimate breaking story, that they had all the right as press, or that this was a hatchet job. Okay, if I may interject. hindi po pwedeng- Excuse me, Senator Alan, ako po'y manunulat din at broadcast at the same time. Tama kayo, bago kayo gumawa ng expose, dapat tinatawagan nyo muna yung gagawin nyo na excuse me, sir, excuse me. Dapat tatawagan nyo muna yung gagawin nyo na expose para doon sa pagsusulat nyo, nakabalas na. At doon, bahala na yung readers kung sinong paniniwalaan. Ang nangyari kasi, I myself have been a victim of that several times. Na in-expose muna, tapos saka kung mag-react, kumalat na the damage has been done. So, sa lahat ng taga-media dito, kung may mga kapanood ng mga taga-media, dapat make it a practice na before you do an expose on somebody, make sure makuha niyo yung side ng gagawin niyo na expose. Para masabi niya yung side niya, and then sabay niyo isusulat yun. Kasi ang nangyari, expose lang sa isang tao, todo ba na sa kanya, and then get the side later, which is wrong. That's a wrong practice sa pagka-media. I've been a media practitioner for 25 years, and I always do that. Never kung banat ako ng banat tapos saka lulusob. You know. Thank you for that, Mr. Chairman. And siguro, we can take judicial notice that that's part of the ethics talaga ng ating journalist, di ba? Whether sa broadcast or sa print, that yung pagbabalanse ng story, hindi pwedeng banat muna and then humingi ka after. Dapat sabay. Secondly, how you angle the story, of course, is up to you. Press freedom yan. But it could also be used, di ba, to send the wrong message kung PR ang gagawin natin. Di ba? But that's a second point. So, Mr. Alan Hernandez, let's clarify the facts before we go to your... Mr. Fernandez, tama ho ba kayo ang editor-in-chief? O presidente? Anong posisyon niyo ho sa Tribune ngayon? Ako po ang publisher. Ikaw ang publisher. Sige, I'll go back to that later on. Mr. Hernandez, so when did you break that first story? Okay. President. I broke the story on Saturday, September 23. Okay, and that was more or less 3 weeks after Mr. Cato came out with the expose. Okay. But Yeah. Answer my questions muna. Yes, sir. That was about 3 weeks after yung interview sa kanya. 2 weeks, 3 weeks. Kailan ang interview mo? September 7. September 7. And you were aware of the September 7 interview? Yes, sir, because Yeah. I was the one who interviewed him. Yeah, with and you the- told him you're going to write about it, but you never wrote about it for 2 weeks, di ba? Oh. Na yes or no lang. I mean, madali lang to eh. Mr. Willie, personal knowledge to ni Alan, so Yes. please don't coach him. Yes, I was never. So after the interview, di ba, sinabihan mo si Mr. Cato na, sir, magandang storya to, susulat ko to. Hindi ba?
Yes, Your Honor. Oh, but you didn't write about it for 2 weeks. Yes, Your Honor. Oh, so, but you didn't think it was a legitimate story that hundreds of Filipinos were already being scammed? Yes, I knew it was a Yeah, so but you didn't write about it for 2 weeks. You waited na may lumabas na complainants, then you angled the story again. No, Your Honor, we did not wait. Oh, so what did you do for 2 weeks? We continued with our we continued with our Yeah, you never wrote about it. I did not. I Yeah, was not for 2 able to weeks write you did not. Diba? Oh, kasi sabi niyo public service to, trade union is ganito, ganyan, but you never wrote about it for 2 weeks. So because when so when you finally so when you finally wrote about it, the story was not the scam. The scam was, what's the first one you wrote? You're holding it up. So go ahead, hold it up. Para lumaki yung circulation niyo. Ano yan? Over 400 Filipinos scammed in Italy. Tapos what did it say about Conjen Cato? Meron na dyan statement about him or wala? in an early interview with Usapang OFW, Philippine Consul General to Milan, El Mercato, confirmed cases of Filipinos being recruited Yeah. illegally into the country. So yan pa lang yung una. After 2 weeks, okay? So after 2 weeks, yan pa lang sinulat mo. Ano yung next na lumabas na banner din? But more or less, ano yung... So when did you start hitting... when did the banner start being negative kay Conjen Cato? Ano yung first nyong ganun? Take note, walang masama. Ha? If he did something bad, you should expose it. Anyone can assist Mr. Hernandez, hindi man to personal knowledge, ano naman to eh. Yeah, please. Mr. Chairman, okay lang po ba? Comsec, Yeah. can we Yeah. put him under oath? Assist lang. Be sure to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation. Yes, so help me. I'm John Henry Dodson. Yes. I'm an Welcome, sir. associate editor of the Tribune. And I personally edited some of the stories, Okay. but not all. Okay. So when was the next headline na it started to be negative kay Conjen? I would not want to praise it as being negative, Your Honor. No, kasi before that, so yung unang tatlo was just about the scam and yung isa may quote lang sa kanya na ni-reveal niya. When did we, so ano bang nauna? Ito bang naunang recall or ito bang naunang yung may picture sa kanya na sinasabi baka kumita? Alin yung nauna doon? Help me out na para hindi na tayo Yes, paikot-ikot. we will Alam just niyo naman check kung ano the ibig ko dates, sabihin eh. Alan. Mm, With regards to the dates, Alan can... yeah. So Mr. Alan, yung bang, maganda pa naman pangalan mo. So, Your Honor, we have a issue on September 27, Wednesday, where we had as our banner ties that bind Okay. Consulate Alpha Scam. So Bear. you wrote that, sir? Yes, Your Honor. Okay. When did you call him na lalabas yan? Okay. Did you call him the day before? Did you call him the night before? Did you call him 2 days before? No, I did not call it, sir. Oh, so my point, Mr. Chairman. So siya nag-reveal, nakatatlong article na maganda, pero nung nakakuha ng juicy na sinasabing kasama siya sa scam, hindi man lang siya tinawagan. Nilabas na nila. Pinon page na nila. Ma'am, let me finish, Mr. Alan, kasi siya may personal knowledge nito eh. Okay. So what was the next one? September 20. Okay, so we ran another story September 28, Thursday, with this banner headline. Okay. And then what did you say there about Mr. Cato? Okay, so in the caption, photos obtained by the Tribune shows Philippine Embassy to Italy Consul General El Mercato with Alpha assistants sa co-CEOs, Crisel Respicio and Frederick Dotaro. Okay. So, and did you again ask El Mercato? No. Okay. No, again. No. So, second time na inupakan nyo,
You don't even ask him come. Okay. Thirdly, if you read those two newspapers, does it simply say na magkatabi sa picture or it gives you an impression na magka-close and magkakuntsaba sila? Magkaiba kasi yun eh. If you show me with a picture with President Pinoy, President Duterte, President Ramos, and say nothing, then the picture speaks for itself. But if you show me, halimbawa, a picture with Hitler and then say killers together, then it gives the impression to people na killer din ako, di ba? So we merely stated in the caption, Your Honor, that there was a photo obtained by the Daily Tribune that shows Consul General El Mercato with the Alpha Assistant co-CEO. Again, hindi tayo pinanganak kahapon. So you reported twice na may scam, na ito ang possible may scam, and then, wow, news, may picture yung congen na meron nun. Can the congen choose kung kanino siya magpapapicture sa 100,000 Pilipino sa Milan? Your Honor. Hindi, di ba? Oh, so you do not think that it was worth a comment? So I'll ask my last question so that I can give up my time. For me, wala akong nakikita masama kung ipopost nila yung picture ni I agree, Mr. Chair. with the owners of Alpha, was it Alpha? Yes. Asistencia, as long as tama yung caption. Yes, as long as tama yung caption, Mr. Chair. Pero pag pinapalabas na magkakuntsaba, and then hindi man lang siya hiningan ng comment, that's what I'm trying I didn't to see that article. Anong nakalagay po doon sa article na yun with the photos of Mr. Cato and the owners of The first one, the first one. Asistencia? What did the caption Ties say? that bind. Okay, so the context of this article, Your Honor, was that Alpha Assistenza sponsored the Independence Day celebration in Milan, and we also got from one of our sources a photo that Crisel was supposedly showing to what would be victims. That in the caption of the photo, nakalagay doon, nandito tatay ko. This was the particular picture was the one in sa car with yung sa car photo. Okay, Mr. Cato, totoo ba na in-sponsor po ng Alpha Assistenza yung affair ng The, opisina nyo? Mr. Chair, the celebration of Independence Day the celebration of the 125th anniversary of Philippine independence was sponsored by a number of companies. Alpha Asistencia was just one. And So tama yon. it was the Kalayaan Organizing Committee of the Filipino community No, that tanda po, was sir. responsible. Okay, so tama yon na isa sa mga sponsor. Isa lang po, ng hindi po siya Asistencia. yung main sponsor, isa lang po siya sa maraming sponsors. Mr. Chairman, I was actually going to go to that. Go ahead. Thank you. Senator. So, Mr. Alan Hernandez, nung sinabing siya nag-sponsor nandun sa picture, di ba? Tinanong mo ba kung sino pa yung ibang sponsors? At tinanong mo ba kung sino ang nag-a-approve ng sponsors? No, Your Honor. As to today, do you know who approves the sponsors? No, Your Honor. It's the NGO in Italy, it's not the Congen who approves the sponsors. Di ba? So, is that a practice ng journalist na hindi magtanong? You will just assume? We were constantly reaching out to Oh, so, Conjen Cato. no, you just admitted to me that before that you didn't reach out eh. Bumalik ka na, you reached out after na. Ma'am, please don't coach him. You're pointing to the paper, then kukunin niya yung paper eh. We can review the video eh. Pabayaan niyo siya magsalita. No, magaling ang mga alan. Kaya nilang magsalita ng sarili nila. So I submitted to the Senate our exchange dun sa messenger. Yeah, but you've been telling me nga eh, na until those two articles na sinimulan mo na i-paint siya na nasa bulsa nung scammer, hindi mo siya tinatanong. And hindi lang naman siya source mo, di ba? Pwede kang tumawag sa DFA, pwede kang tumawag sa mga NGO sa Milan, pwede kang mag-check, di ba? Tinanong kita eh, hindi ka nag-check. So, ibig sabihin, pag hindi ka nag-check, may gusto ka ng storya. Di ba? Oh, yes or no? Gusto mo na yung storya na yun eh. No,
No, Wow. then why didn't you ask Yeah, questions first? Well, of course, before I write the story and then I confirm it by editors before we publish it. Your editor is another question. So kung palpak sila na hindi nila tinanong ikaw, kasi kung ako editor mo, yun ang una kong tatanungin sa'yo, I'll go to you, sir. I'll go to you later. But he just admitted in front of you na hindi siya nagtatanong, hindi siya humingi, tapos tuloy-tuloy yung ganito. This is Department of Foreign Affairs, ha? Hindi si Elmer Cato pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito, mukha ng Pilipinas sa ibang bansa. Okay, last two questions sa'yo, das I have a question for Mr. Fernandez again. Alan, sino ang top guy natin sa Italy? Oh, it's the ambassador. So, can you repeat your answer? You have no idea. Okay, I'm informing you now, it's the ambassador. The congen is under the ambassador. Okay? So, did you think of calling the ambassador? No, don't No, I'm look sorry. at your editors, etc. Ikaw ang tinatanong ko eh. So when I was writing it, I was not able to reach out to the ambassador, Your Honor. Yeah. And kung merong scam, and meron ambassador sa bansa na yon, ang in charge dito hindi yung congen. Kaya ako galit sa DFA. Ang hilig nyo maglaglag ng kasama nyo eh. Kahit nung nandun ako, ganun eh. Pagka negative yung report, pagka kabatch, pagtatakpan. Pagka hindi ka kabatch, ilalaglag na. Takot masyado sa media. Tayuan nyo naman pag tama yung mga tao nyo. Di ba? Can you imagine, may storya kang ganito kalaki, hindi man lang tinawagan yung ambassador. So, dito sa Senate, kung may problema sa mga senador, okay na sa'yo kausapin yung Sergeant at Arms. Oo. So, kung may problema kay Alan Cayetano, okay lang sa'yo, Chief of Staff ko na lang kausapin mo. Hindi mo ako tatanungin. Hindi, ganun ang ginawa niyo sa Italy. Yeah, so can I wrap up, Mr. President? Can I ask, Mr. Chairman, Mr. Willie Fernandez muna before... Yeah. Sir, question lang ha, just to clear the air, and I don't like talking behind people's back. And yan. So do you have any interest in recruitment? And Your Honor. Did you or any of your relatives have recruitment? Your Honor. Wala. Okay. So just so that clear, ha? You don't have any interest in Italy. I have not visited Italy for Okay. the last 20 years. Yeah. So ako harapan kasi ako magtanong para diretso. Okay, but you do run a PR company. That's right, Your Honor. Yeah. So you are a PR, public relations Yes, Your Honor. practitioner. Yes. So wala bang conflict na ikaw ay PR and then ikaw ay publisher? Sir. No, no. Nung Answer my question. Nung ako ay naging publisher or presidente ko actually, no? Ako po'y huminto ng PR. Pag may lumalapit sa akin pa-PR, ang ginagawa ko, kinukuha ko dokumento, pinapublish namin free of charge. So when was this, sir? When did you stop being a PR? More than 5 years ago. That's not true because during Duterte's time, I know for a fact you were active as a PR. So you were a PR while you were a publisher. I know for a fact. No. I was not a PR, sir. I was just like when you run for the vice presidency, I was helping you. I was helping the Duterte administration. Yes, But as a that's PR. not As a PR. no, sir, because I never get No, paid for that. you would say hindi ikaw ang magaling sumulat pero magaling sumulat wife mo, and then you can what you can do is may kilala ka sa ibang papers at ilalabas mo ito. That's how you were helping. 'Di ba? You're not a policy guy, you're not a political guy, you're a PR. Diba? Sir, No, ikaw nag-bring up, hindi I ako eh. am- Sabi mo, I- tinulungan mo ako nung I am, vice president ako. yes, Kasama din tayo sa Villar campaign. Kaya tinanong kita, sabi mo kasi 5 years. Mm. So sabi ko kung 5 years, mukhang mali. Kasi wala pang 2 years si President Bongbong eh. 'Di ba? Okay. Nung speaker ako, nagpi-PR ka na eh. Marami kang kliyenteng PR eh. 'Di ba Sir. the former speaker was also your client? he was never my client. Tinutulungan mo lang. No, sir. I was just for kung ano tama. Okay. Kasi magkakaibigan tayo, Yes. mas kaibigan ko kayo kaysa kay former speaker, Yeah. pero ako bilang tayo nananalangin ng sabay, gusto ko lang, kung may pinirmahan gentleman's agreement, let us be gentlemen. That's all, nothing personal. Very good. You At see? least ngayon may prinsipyo ka na. Dati naman eh. Dati naman. Sige. So, let's go back to Dati the naman, issue. Your Honor. Let's go to the issue. The issue Yes, sir. is, hindi ka pwedeng publisher at PR din because may conflict yon.
And you were telling me under oath na hindi ka PR. Pero I know for a fact nagpi-PR ka during that time. Ma'am, huwag na kayo mag-coach. Alam ko naman kayo ang brains behind the outfit eh. Pero you don't have to, your husband can stand for himself. Kita mo, ang daming gustong sabihin eh. Diba? So the reason, so answer this question. When you called and berated Conjen Cato, pinagalitan mo siya, di ba? Sabi mo, hindi siya sumasagot. That's not berating. Because he, sir, Your Honor, let me correct. I did not go berate ahead him. In fact, the records would show No, kayo na po magkwento, wag na yung record. So, tinawagan niyo siya. umabot ng 17 o 19 minuto. 19 minutes. Yes, kasi magkakilala kayo. Magkakilala kami. Pero anong Sabi tono ko- niyo sa kanya? Ang sabi ko sa Anong kanya, tono niyo sa kanya, sir? pare, sabi ko ganyan, bakit ka naman hindi sumasagot? Oh, ano sagot niya sa iyo? Sabi niya- Sumasagot siya. Hindi, wala akong natatanggap. Natawag. Oo. Sabi ko, pare, mayroong problema dito. Tapos meron kami mga bantering of some sort. Kaibigan ko siya. Nagkita nga kami ngayon. Sabi ko, oy pare, mahal pa rin kita. Magkakaibigan tayo because I always remember the but good things together. You have a weird way of loving people eh. Tinitira mo yung mga taong mahal mo eh. That's not No, that's true. That happened to Lauren Legarda. That happened to me. I That happened to beg- many of your friends. fair. I beg to disagree. No. It was not I who Let's not go hindi there. ako tumira kay Let's Lauren not go Legarda. there. I was just reacting to you. You're under oath. Alam Yes, natin sir. yan. No. You're under oath, Mr. Chair. Wag natin ilihis yung issue. Ang issue dito kasi, was this a PR job? Was this a hatchet job nung Tribune na imbis na nakatulong na masolve natin tong scam na to, ay ang nangyari? Kasi hindi naman si Elmer Cato issue dito eh. Yung issue dito, yung 100,000 dolyar at mas importante, yung 100,000 Pilipino. Di ba? Let me answer. So kung sunod, let me finish. So kung sunod-sunod yung articles natin at binanatan, I don't mind. Dapat binanatan nyo pa ang kung sino OIC ng DMW, binanatan nyo. Kung sino ang Foreign Affairs, binanatan nyo yung ambassador, binanatan nyo lahat. I don't care. Banatan nyo si Cato, okay. Pero nag-target kayo ng isa lang eh. And then halatang-halata sa banner nyo, ang nakalagay sa banner nyo, recall. So gusto nyong alisin. That's why I'm asking you, sir, let's stick to the issue. Are you a PR practitioner or a publisher? Are you both? No, sir, because No, what? yung lumabas Please clarify, sir. No, yung lumabas po. No, sir, that's Sa not my Daily question. Tribune. Please answer my question. My question is, are you a practicing PR? I am not because I'm the president of a Yes. newspaper. Now, sir. Now. Yes, sir. But you said for the past 5 years, and I know for a fact you were practicing during Duterte's time as a PR. You were offering yourself as a PR. You were telling people, pwede ka maglabas ng mga storya. Sir, that's not true. Hindi po ako nag-o-offer ng serbisyo ko. Sila po ang lumalapit sa akin in all humility. Okay. Then thank you, Mr. Chair. Inamin din niya. Ang kaibahan lang, hindi niya inoffer, siya ang nilalapitan. But that's, so I'll stop there, Mr. Chair. This is my point, Mr. Chair.